Minsan ko lang po ito demo sa inyo. At wala tayong demo rito. So makinig kayo at kasama po ito doon sa inyong test na exam. Okay, itong demo na to. Split bed pan. Okay? Okay, before we start the procedure, you have to gather all the materials na kailangan. So ano po ang kailangan ng materials? Yung mga pinasuot ko kahapon. Okay, kailangan po yun ng bath towel. Sa nasusulat po, kailangan nyo ng 6. 5 hanggang 6 na bath towel. Ayan, nasusulat 5 hanggang 6. Then yung face towel po, at least mga 3 to 5 or 4 to 5 na face towel ang kailangan. Sa face towel. Okay. Then, kailangan po natin ng bath blanket. Ang bath blanket po, natin yung blue na yun, Sir Andrew, para po sa pranelang malaki. Yan. Okay, pakita na. Yan, yung sa bath blanket. Okay? Yan. Okay. Kailangan din po natin ng Kelly pad. Ito, this one. Kelly pad. Dalawang Kelly pad ito. This is Kelly pad. Ginagamit po ito pagkain ng anak. Tama po ba yung mga nurse natin? Ganito rin po ito, hindi po ito naka-inflate. If you could notice, meron po itong sa gilid. Okay? Para hindi tumapo yung tubig. Okay? But, if you use this in hair shampooing, ini-inflate po natin to. Okay? Inflate po ito para ito higa sa client. Okay? But this Kelly pad, this K-E-L-L-Y, this Kelly pad pag ginagamit pag nanganganak kayo. Di ba? Okay? So, ganito yung tsura niyan. Ganito. Hindi po pinapalobo pag nanganak kayo. Ha? Tayo sa pwede dito para... Okay? Pero pag ginamit po ito sa hair shampooing, naka-inflate po ito. Nakalobo po yan. Ako, mapapalobo mo. Pisay ko na. Okay. Wala, kaya po natin ang pitcher. Dalawang pitcher po kailangan natin. Then basin. 3 basin. Ang kailangan. This one. Small basin, 3 po kailangan natin. Okay? Then, lahat po na pinadala ko kahapon. Okay? Yung ating toothbrush, toothpaste, shampoo, soap dish, deodorant, shaver, what else? Gloves, ito. Then, cotton balls, okay? Deodorant. So, lahat po yung kailangan po natin yan. Okay? So, ito po, yung procedure ng ating hair shampooing. Okay, yan po yung pagkakasunod-sunod yan. Okay? So, you start with your hair shampooing, clean the eyes, face, nose, ears, oral care, clean the arms, chest, legs, back, and perineal care. Okay? So, ito yung pagkakasunod-sunod yan. Okay, so let's start first with this hair shampooing. Jerming ka na, Jerming. Yes. Halika. Sige. Ako? Away? Sige, hubad. Hindi ka! Nakakita ba kayo yung may damit? Hubad! Hindi ka mabuhubad na video. Video mo, dali. Dali. Ano ba ito? Hindi daw maghubad. Sige mo dyan. Sige mo. Ibag Ano lang, si JP, daw. JP, ramig ka muna JP ha. Gagamitin ka muna katawan lupa ni Kasi naman nag-video ko na din. Sarap sa ako ah. Wow, sarap ang buhay. Ano? Pulbuhan? Okay, release the bath blanket. Okay? Gitna mo katawan ng bakal. Ay, sandali. Yan. Mahimlay si Jermaine. Nung mahimlay si Jermaine. Daw pa na kayo. Okay, so normally po, your client, ang nakalagay sa client is a flat sheet. We remove the flat sheet and then we place this bath blanket. This is a bath blanket. Okay? So, may damit pa po yung client ninyo. Okay, may damit pa po yan. Okay, so mamaya pa ating hubarin na po doon sa feeling the arts. Okay, may damit pa yan. Hair shampooing pa lang po ito. Okay? So, as we gather all the materials, okay? So, let's start with hair shampooing. So, paano po kayo mag-hair shampooing kung meron po ditong headboard? Anong gagawin?
Siya na mag-a-apply gamit ang Tutungan. Aanitan ka, girl. Pag sa kabila, ano, pagka naman. Footstool. Tama mo, sorry. Footstool. Okay, so ano gagawin? If your client may, tawag ito, may headboard dito. So ano gagawin? Kung may headboard. Wala na, dyan paliguan, may headboard eh. Paano? Okay. Yan, tagal ito. Unti-unti natin yan, ha? Huwag ka magkada. First time mo ba? First time mo? Dadahan ka natin magkamagana, ha? Ano, sir, ano? Hindi siya. Assistant ka din, dali. Okay. Okay na? Sap. Ano para tatanggalin? Sige. Okay. So, ano gagawin? May headboard. Ha? Usog yung ulong gano'n. Okay, you have to place your client in diagonal position. Diagonal, siyempre pa gano'n. Diba? Okay, so paano i-place ang client sa diagonal position? I'm sorry. Okay, so tatanggalin natin para makita nyo, ha? Okay. So, ma'am, okay sa yan, okay. So, ma'am, for example, ang bad leg ng client is yung right side, you stay on the right side. Okay? Kung ang bad leg ay weak side, sa weak side kayo. Okay? So, this time, for example, sa right side lang ako, isang side lang to, we assume na ito yung bad leg or bad side ng client ninyo. Okay, so ma'am, can you please grab your weak hand by your strong hand, put above your tummy. Yan, okay. Then ma'am, can you please scoop your weak leg? Paano po yung scoop? That's S-C-O-O-P. Paano yung scoop? Ano? Okay. So yun yung pag-place ng unaffected leg, meaning yung strong leg, under the knee of the affected leg. Okay, so ganito. So ito yung weak leg, slide ko na pa ganun. So if you could notice, yung weak leg, nandun sa ibabaw ng strong. So maangat po na, mabubuhat po ng strong yun. Okay? So in this case, ang weak part niya is yung kanyang, okay, yung kanyang right. O, so ma'am, can you please scoop your weak leg by your strong leg? Yun. Okay? Ang bilis na buwan, ha? Okay. So ang kanyang weak leg nandun sa ibabaw ng kanyang strong. So maaangat po niya to. As she move yung kanyang strong leg, kasama yung weak part. Okay? So paano gagawin? So you have to place your client in a diagonal position. Okay? So you have to kneel, then you grab the scapula. Okay, saan ang scapula? Dito po, shoulder blade. Okay. Okay, so ma'am, okay. Ito nakabanta yung jowa ko. So ma'am, I will move you to the I will Okay, I will place you in diagonal position. Okay, diagonal position side, okay? So help niya siya kayo. 1, 2, 3. Yeah, okay? And then, ma'am, paki-move yung iyon ang ating gano'n. Okay? So, layo pa. Okay, 1. Yan, okay. Okay, ma'am. Layo pa. Napasahin mo ko, sir? Ano ka? May nalisigaw yung binabasa. Mababasa ka. Hindi ka naman naligod eh, baka din. Okay. So, imagine lang po ninyo kasi butas yung helipad. Dapat po ito naka-inflate. Okay, nakasalbabida po ito. Okay? Then, this place dito po sa kanyang nape. Okay, para maiwasan po yung pagpunta ng tubig doon sa kanyang likod. And then yung end po nitong helipad is nakalubog sa pantek. Okay? Babalik natin itong... Lamig na. Parang buntis sa dyan. And then you place this. Yan. Okay, ang procedure sa ating hair shampooing. Okay? So yung towel po dito, isa dito sa likod. Okay? Now, we will use natin 2 picture. Okay? But first, you have... May supply ka ba? Yes. Tinig pa kayo. Assistant! Pero buhay ko ah. Sarah. Babasahin. Ha? Babasahin mo nga, sir? Oo. Hindi, Oo nga. Di ba ni panty mo ba nila ko eh?
Banti, kuya. Aside dun sa pati. Oh, ano na, wala. Pwede naman i-post. Tagal mo ng PA. Okay. Okay, first you have to untangle the hair. Okay, bago mo basahin, kailangan untangle the hair. Okay? Untangle the hair. Okay? Untangle the hair. Bakit po? Kasi po, pag binasa na po nito mamaya, mahirap po itong suklayin. Okay? So, pag untangle na po yung hair, babasahin po muna ninyo ito, gagamit po kayo ng water. Again, dalawa po yung feature ng water natin. Isa pong alin? Tap water, and the other one is lukewarm water. Okay, you will start first with what type of water? Ha? Ano na? Ano? Okay, lukewarm muna. Okay, lukewarm. Ang gagamitin ninyo. Okay? Bakit po lukewarm? Mabibubuhos muna sa client. Ha? Para di mabigla. Hindi mabigla. Hindi dapat may bubuhos eh. Hindi mabigla eh. Bakit? Okay, to open the pores. Okay, yun po yung rationale doon. You will use a tap water, lukewarm water to open the pores. Okay? So bubuhusan po ito ng lukewarm water. Okay? Pagbuhos mo ng lukewarm water, ito. Okay, yung shampoo po will not place directly doon sa ulo ni client. Okay? So dito muna sa inyong palm. Okay? Lather the shampoo, then apply po doon sa kanyang hair evenly. Okay? Then, you will massage the scalp from here. Pag ganon. Yan, yung trabaho ko dahil sa panglo. Pag walang kinang sa panglo. Hanggang po sa pinakalikod, you have to massage the scalp. Okay? Then after that, gagamitin niyo po ulit yung sumunod, the tap water. Okay? Yung tap water po, you have to pour the tap water. Okay? To close the pores. Okay? Then after that, you will pat it dry. So, ang gagawin yung pang pat dry. Okay. Naintindihan po ba? Okay, now, questions. First, saan kukuha ng tubig? Okay, so dapat po may source kayo ng water, pwedeng may hose dyan, nakaready na po yung tubig. Naintindihan po ba? Okay. Next question, kailangan po ba itong tawag ito? Blow dry. Blow dry? Okay. So, normally hindi na po kasi pag bin-blow dry niyo po ito, lalong titigas po yung hair ng inyong client. Remember, yung hair ng elderly client niyo medyo stringy na yan. Yung matulis na yan. Hindi na kailangan. Okay? At the same time, pag medyo nagkakanyad na, lumilipis na po yung hair nito. Di ba? Kailangan po bang lagyan ng towel? Okay? So, kung basa pa po yan, pwede po maglagay ng towel dito. Okay? Pag nilipat niyo si client, mamaya ulit. May nagtanong sa akin dati, Sir, what if kung kalbo ang client ko, kailangan mo ba i-hair shampooing to? Abay, syempre, hindi ba naliligo ang kalbo? Naliligo po ang kalbo. Siyempre, to refresh yung scalp nila. Kasi na-shampoo yun. Another one. You can notice we use this as shampoo. Kung nag-conditioner po yung client nyo, gagamit din po kayo ng conditioner. Kung ano po nahagistan gamitin ng client ninyo. Bago po ito makomatose, maparalyze, bago ito maging bedridden na ganito, okay, kung ano po yung nahagistan gamitin, yun po ang gagamitin ninyo. So after mag-shampoo, kung nag-conditioner siya, yun din po ang gagawin ninyo. Shampoo, conditioner, then banlaw. Naintindihan po ah. Saan po ang tanong? Okay, gagamit po ba ng earplug? Okay, so kung may earplug po, pwede magiging earplug o takip, okay? Sa tenga para pumasok ang tubig. So, again, kayo po magbubuhos ng tubig. So, hindi na po yung bubuhos ng tubig sa tenga niya. Di ba? So, siyempre, sa gilid naman. Di ba? Common sense, gagamit ng utak minsan, ha? Hindi na bubuhos sa tenga yan, di ba? So, kung hindi na kailangan gagamit ng earplug. Naintindihan po ba? Naintindihan ba? Question? Ano? Normally po, you have to perform this procedure for at least mga 20 to 25 minutes. Dire-diretso po yan. 20 to 25 minutes. Again, with the numbers of this mga bath towel na gagamitin ninyo, if you could notice, sabi ko mga 5 to 6. Di ba? Face towel, ang dahil ginagamit. Well, ito yung procedure na tinuturo natin. Pagdating sa Canada, bahala kayo, mga isang towel lang gamitin ninyo sa buong procedure. Remember, kayo mag-alaba rin lahat ng gagamitin ninyo. Di ba? So, kung mabasama po ito, you have to perform this complete bed making. Okay, yung bed making po niya, gagawin niya pag nabasa yung mga linens after mag-ligo ito. Okay? So after we're done with this hair shampooing, you have to return your client sa kanyang position kanina. Okay? So you have to remove this neti pad. And then, buhatin si client. Okay? Mas copy lang. 1, 2, 3.
Then, move client yung parot. Yun. Okay. Yun. Okay. A question regarding before we go to the eyes. Paano mo pwede? Parehong pa. Kayo mong bubuhatin ninyo si client papunta ron. Di ba? Kasi mahirap yan eh. Pag hindi talaga na gagalaw yung pa, buhatin yung papunta ron. Parang bedridden, pag sa wheelchair, angatin ninyo. Di ba? Okay. We go to the number 2, including the eyes. Okay? So cleaning the eyes po, you will use this basin. If you can notice, nandito sa isang side na to. Hindi ako lumilipat sa kabila. Isang side lang po kayo. Okay? With this basin, alaman po nito, tap water lang. Remember, we're cleaning the eyes. Okay? Sa eyes na po tayo. So first, you have to make a mitt. Okay? Pasulat nga, sir. Tony. M-I-T-T. Paano paggawa ng mitt? Ganyan. Laki naman ito. Okay, ganyan. Gagawa kayo ng mitt. M-I-T-T. Okay. So may nabibili na po na buo na to, isinusuklog nila dito. Okay? So, tap water lang po ito. Clean the eyes. We'll start from the far side. Okay? So, squeeze. Okay, and then, instruct your client, ma'am, can you please close your eyes? Okay, makeup pa ba? Okay, wala. Paano itong stroke? Yung ito. From the inner canthus going to outer. Palabas. Okay? From the inner going to outer. Dito po, pag ganito. Dito, pag ganon, inner going to outer. Ma'am, canthus. Pasulat ang canthus. C-A-N-T-H-U-S. Canthus. Ulit, dito. From the inner going to outer canthus. From the inner going to outer canthus. Okay? Yung sa kabila, ganun din. From the inner going to outer canthus. From the inner going to outer canthus. Tama yan, canthus. Yan po yung margin ng eyes. Okay, dito. Okay, remember, I'll start from the far side. Okay, doon ako sa malayo muna mag-start. Okay? From the inner going to outer canthus, inner going to outer. Okay, ganun dito. From the inner canthus going to outer, inner going to outer canthus. Pabot yung isang tawag, sir. Sa ilalim. Yan. Okay, then after that, you will pat dry. Okay, tandaan po ninyo, as you rinse, dapat po kayo ay magpa-pat dry. Naintindihan po ba? Kailangan mag-pat dry. Okay? So next, ang sumunod, pabot isang basin. 3 basin po kailangan natin. Ang laking basin na yan. Yan ang pinakamaliit. Yan. Sa isang towel. Sige, lana. Sa isang face towel. Okay. So, aba, late naman. Isang line, late naman. Okay. Face towel. Ang late. Okay. So, mas maganda kung dalawang face towel po gagamitin ninyo. Isa dun sa tap water and the other one for the soapy water. Okay? So, this time, you will use soapy water in cleaning the face. So, paano po ang gagawin? So, soapy water po ito. Squeeze. Anong technique or anong stroke? Sa bata, use, anong ganyan sa bata? Pero, Z, pag ganyan. Pero letter A. Okay? So, gagawin po natin the 3-count stroke. Okay? The 3-count stroke technique. Paano po yun? Ito po, again, from the far side, ha? Take note. You give considerations po dito from the far side. Check ng test na to. From the far side, dapat kayo mag-start. Okay, bakit far side? Kasi pag inunan yung side na malapit sa inyo, tapos pupunta sa kabila, pwedeng mapatakan yan, madumi yan, uulitin na naman ninyo. So, pupunta sa far side, papunta sa inyo. Okay? So, dito po, from the forehead, going to the cheek, to the chin. Okay? Number 3. Okay? Ulit. From the forehead, kumisa naman, to the cheek, to the chin. So, sakupin po ninyo lahat, ha? Dito po, pag ganyan. From the forehead, going to the cheek, to the chin. Okay? From the forehead, going to the cheek, sa ilalim, to the chin. So, number 3. Naintindihan po ba? Okay? And then you will rinse it with tap water. Okay? So, common sense po. Pag lubog po nito dito, you have to squeeze. Huwag po yung tumutuloy tubig, ginaganyan nyo dyan. Maliligo yung client nyo, ha? Maluwag dyan dyan. You have to squeeze, okay? Then, isa pa pong consideration dito, you have to maximize the use of your mitt. You can use the other side ng mitt. Okay? So, dito po, from the forehead,
going to the cheek, to the chin, pwedeng nandun side, to the forehead, going to the cheek, to the chin. Okay? So then after that, you will pat it dry. Okay? So pat it dry. Question, may tanong. Sir, Yes. number 3 dito. Dito. Under... Pag ito, number 3, dito from the forehead, lahat po na masakop ng kamay ninyo. Dito pa ganon. Sa ilalim ng ilong, sa ilalim, sa baba. So lahat po yun, dito pa ganyan. From the forehead, pa ganon. Number 3, pa ganon, lahat sa ilalim, then pa ganon. Sa mata, wala. Okay? Nakuha po ba? Okay, next, how about the cleaning the nose? Okay, cleaning the nose, again, you use soapy water. Paano po yung technique or yung stroke? Or clinic the nose. How? Okay. How about sa nose? Okay, tingnan po. Ito. You start on the far side. Tingnan technique. Pag ganon. Pag ganon. Yung bridge ng nose. Yung ilalim ng nose. Okay? Nakuha po ba? Okay, dito. Pag ganito. Naharap sa akin dito. Far side. Dito yung caregiver. Okay, itong side na to. Itong side na to. Itong side na to. Yung bridge ng nose. Ilalim ng nose. Para lang siyang triangle. Ganon. Okay? Nakuha ba? Pag ganon. Pag ganon. Yung bridge. Ilalim ng nose. Now, paano pa yung opening ng nose? So you have to let your client clean the opening of the nose. Okay, sige ma'am, can you please clean the opening of your nose? Sige, lalabas lang. Okay. So, inisip po niya yung labas. Okay, now, what if kung hindi kaya gawin ni client, so kayo po ang gagawa. Again, you have to clean yung opening ng kanyang nose. Opening lang po. Hindi po nyo kailangan pasok yung buong daliri nyo. Kalikote mo. Yung labas lang po ang lilinisin ninyo. Ha, yung labas. Okay? You will not, hindi po ina-advise gumamit ng cotton buds. Kasi po may fibers po yun. Basta maksak sa loob. Okay, iba ginagawa, binabasa. And then yung pinaka-opening, yun ang tinatanggal ng dumi. Okay? So, nakuha po ba? And then after that, you will pat it dry as you rinse with the tap water. Okay? Next, how about the cleaning the ears? So, paano linisin yung ears? Again, you will use soapy water. Okay, you will start from the far side. Paano po linisin yung tenga? Ito po. Okay, linisin po yung tenga. You give concentration po dun sa mga folds ng tenga. Dito. Sa folds ng tenga at the back of the ear. Okay, linisin po yun, ha? Yung tenga, yung mga folds. And then at the back of the... then at the back of the ear. Sa elderly po kasi, dito sa likod ng tenga naipon yung dumi. Okay? Okay. Next, after that, you will rinse it with tap water. Squeeze, okay? You have to clean it. Same procedure, same technique. Okay? Yung tenga po, linisin po yun. Yung cartilage ng tenga. And then at the back of the ear. Okay? Then you have to pat it dry. Okay? You have to do the same procedure dito naman po sa kabilang side. Okay? So let your client turn sa kabilang side. Okay? Linisin po ito, yung cartilage ng tenga. Lahat po iyon. Ay, ando palang kilite. Nakilite sa tenga. Okay? Ando pala. Alam ko na. Kaya pala nanginig bigla dito. Okay. Then, at the back of the... at the back of the ear. Sa likod po ng tenga. Okay? Then after that, you will rinse it with tap water. Same procedure, same technique. Okay? Basta po ang consideration dyan, yung mga cartilage o yung mga folds ng tenga and at the back of the ear. Then you will pat it dry. Okay? Now, how about oral care? Paano po gagawin sa oral care? Okay, in performing this oral care, make sure po yung client po ninyo is in Fowler's position. Paano po yung Fowler's position? Pasuot na ma'am Tony. Fowler's. Ha? Okay, yung pag Fowler's po elevate po yung head part. Okay, if you're using hospital bed, pipihitin lang po niyo dyan para umangat yung head part. Okay? Yan, Fowler's position. So, pag Fowler's po, kami ito. This is the bed. Nandun si client. Okay, this is semi-sitting. Okay? Semi-sitting po ang tawag dyan or Fowler's position. Okay, semi-sitting or Fowler's position. Now, if you're using hospital bed, una konti naman. If you're using hospital bed,
Pipihitin lang po yun sa baba. Tama po ba? Para umangat yung Yung head part. Okay, now what if yung di hospital bed? Ano gagawin ninyo? Ha? May Paano di pillow hospital na bed? Paano? Pillow? Okay. Or let the client. Okay. Ipapakita ko po sa inyo, okay, yung tawag ito, isang technique sa inyong transferring. Ito yung pinakamadaling technique na gagawin sa transferring. Sit client up a low bed or Fowler's position. Okay? So ito yung number 1 na gagawin sa transferring natin. Okay, so sige ma'am, papakita natin. Paano gagawin, dadalhin yung client into Fowler's position kung hindi hospital bed? What if kung hindi hospital bed? Kung hospital bed, madali eh. Pipitin mo lang yan doon, aangat itong head part. Tama ba? So naka-Fowler's na ganun yung client mo. But what if kung hindi hospital bed? Anong gagawin? Okay, so papakita sa inyo. So for example, yung weak side ni client. Okay? So stay on the weak side. Okay, good morning ma'am, I'm Erwin. I'm here to sit you up in a low bed or Fowler's position. So ma'am, can you please grab your weak hand by your strong hand, put above your tummy. Okay, you will kneel, then you can grab the scapula. Okay ma'am, at the count of 3, I'm going to sit you up. Okay, 1, 2, 3. Okay ma'am, do you feel dizzy? Do you feel dizzy? Ha? Dizzy Do you feel dizzy ma'am? Uy! Okay, you ask your client if he or she feels dizzy because of the postural hypotension. Di ba yung biglang pagtayo po, nahihiling client niyo, sudden change sa kanyang cardiovascular system. So what are you going to do kung nahihiling client? Uncle What if kung nahihilo? Ano ang gawin? Ano ang gawin pag nahihiling client? Uncle pumping, sir. Opo. Dahan-dahan ano? Okay, ihiga po ulit to. Okay ma'am, sige ma'am. Ihiga ulit si client and then you have to perform the ankle pumping. Dito. Okay, paano po yung ankle pumping? Gagano po niya, gaganyan pa, gaganyan niya. Is ankle pumping, ganito. Gaganyan na, gaganyan. Yan, is ankle pumping, gano'n. Or, you have to place pillow, dito po, to elevate the lower extremities. Okay, para hindi mahilo si client. Naintindihan po ba? Okay. Sige. Again. Okay. Ma'am, at the count of 3, I will set you up. 1, 2, 3. Okay, ma'am, do you feel dizzy? Yes, I do. No. Okay. Ma'am, kindly support your elbow. Di ba kayo nilagay mo rito? Okay, so support your elbow. Saan ang weak part? Saan ang weak part? Okay. Ma'am, kindly please bend your strong leg. Saan ang strong leg, ma'am? Okay, so yung strong leg is a weak part. Okay? So the command will be, ma'am, kindly press your foot against the mattress. You have to press your foot. And then raise your buttocks as I pull you backward at the count of 3. Okay? Sandali. Taas mo lang konti ito. Okay. So, pag babae sa babae po, taas mo na yan ha. Mas maganda po na ganito. Ha? Mas maganda yung nahanggit to. Tandaan mo, precious ha. Mas maganda yung nahanggit kapag babae sa babae ha. Ngayon, pag babae sa lalaki, pwede to. Kasi pag hatak ko dyan mamaya, katatamaan dyan. Diba? So, hindi pwede. Okay, so dito na lang. Oops. Okay, dito lang sa gilid. Yan, okay? So ma'am, kindly press your foot against the mattress. Raise your buttocks as I pull you backward at the count of 3. Okay, technique po dito, press muna siya, and then pag aangat yung pet, tsaka mo hatakin palikod para magaang. You don't have to pull your client habang pinipress pa lang niya, mabigat yan. Okay, so sige ma'am. 1, 2, 3. Okay. So make sure may space po dito, at yung isang paa nyo sa floor. Pag mataas yun, sa footstool, huwag ganito, babagsak kayo niyan. Okay? Basta pa ma'am. Okay, 1, 2, 3. Okay, and then pag sa dulo, you have to place pillow dito. Ayan po, naka-followers po yung client ninyo. Naintindihan po ba? Apo. Okay, ito. Gusto mo na. Oh, head mo dyan. Yan. Camera. Okay. So, you have to perform this oral care. Okay, naka-followers po yung client ninyo. Okay? You have to, Sandal ko siya. Sandal ka. Sandal mo pa daw. Hindi ka ba natutusok? Natutusok? Alam mo, tumutusok eh. Nasandal eh. Oh, you have to place this face towel po doon. We're performing this oral care. Oral care po ito. Okay? May face towel po dyan. Then you have to take this
Umihilig si Muscle Man. Okay, gamit mo kayo ng toothbrush. Siyempre, may toothpaste, for example. Then, a glass of water. And you need this kidney basin. Okay, dito po mag-spill si client. Okay, this is a kidney basin. Okay, so kung mag-toothbrush si client, siya mag-toothbrush mag-isa. Okay, kung hindi po niya, strong part yun, di ba? Kung hindi po niya kaya mag-toothbrush, so kayo, hindi kayo mag-toothbrush, kayo mag-toothbrush para sa kanya. Baka kayo mag-toothbrush, hindi yung toothbrush yung client niyo. Okay, paano itong technique or stroke pag nag-toothbrush? Alam naman po yung siguro ng procedure, di ba? Sa pag gano'n, sa likod, alam na po na yan. Okay? Now, inom po ng water yan, mag-gargle, and then dito mag-spill. Ayun, nakita. Okay, now what if kung ang client mo is wearing dentures? So what are you going to do? Remove. Okay, so you have to wear your gloves, okay? You have to wear your gloves, and then you have to remove the dentures, and then lilinisin po ninyo yung dentures. Then after malinis po yun, lalagay po nyo dun sa, saan ba to? Sa glass, and then may solution natin nalagay dyan. Polydent. Ano kung solution nalagay dyan, basta lagay po yung Polysafe. Yung, yes, to make it sticky. Moriarty. Hindi Moriarty. Polysafe. So para nakababad po yung dentures doon. Okay? Then, how about yung gums? You have to clean the gums. Okay? So you can use soft cloth. Okay? Okay, for example, sa soft cloth, you have to clean yung gums. And then, how about yung tongue? Okay, you have to clean the tongue. May nabibili po tayong tongue scraper. Diba? Para panlinis ng tongue. Okay, so para sa bibig rin po, you have to clean the gums. Okay, using a soft cloth. Then, yung kanyang tongue, linisin din po. Naintindihan po ba? Okay, then after that, you have to nasa dito. Okay? Then, the last part po nito, after cleaning or after performance oral care, okay, so this time, dito po kayo mag-administer ng shaving. Okay, naintindihan mo ba? Yung shaving po. Okay, sa male client, siyempre, unless yung client yung babae, yung tubuan ng balbas sa bigote, sa mag-shave yan. Pero shaving po, mag-administer po ng shaving after cleaning the face. Huwag po kayong mag-shave, mag-administer ng shaving hanggang di pa nalilinis yung face. Naintindihan ba? Okay, paano po tamang ng paglilinis na o pag-shave? Paano? Okay. You start from the far side. Okay, far side pa rin. Okay? Paano pa ang stroke ng pag-shave? Okay? Paayon po dun sa tubo ng buhok. Okay? So, pababa. Far side ha. Pababa po muna. Pababa. Okay. Ang concern ng test na dito, ang gusto nila, sausaw, stroke. Sausaw, stroke. Nakuha po ba? Sir, So, hindi mo lagyan ng shaving cream. okay, yun. Kung ang client po ninyo, nakasanayan gumamit ng shaving cream, gagamit kayo ng shaving cream. Okay, kung hindi naman gumagamit, hindi na kayo gagamit. Okay, basta ang technique po natin dyan is sausaw, stroke muna, bababa. Sausaw, stroke, and then sausaw, pasalubong naman po. Nakuha po ba? Para putol talaga yung tumutubong buhok. Okay? So, pababa muna. Sausaw, pababa. Okay, sausaw. And then after that, pataas. Okay? Pero sa kabila, ganun din. Pababa, sausaw, pababa, and then taas. Same din po dito sa balbas at bigote, pag ganun. Pababa muna, okay? And then sausaw, pasalubong naman. Okay, basta unang stroke po doon sa ayon ng tubo ng buhok. And then pasalubong. Para yung lumalabas na buhok pag naputol, tanggal din po. Okay? Sir, Sa baba, sa baba. sir, sanay siya sa electric shaver. Pwede. Basta, take note kung ano. Wet yan eh. Ha? Dry naman. Basta kung ano po yung nakagis ng gamitin ng client niyo. Kung gumagamit po ito ng shaving cream, mag-apply po ng shaving cream before performing this procedure. Saka, iitin. Okay, sausaw, then, okay. Now, then after naman nun, mag-apply kayo ng aftershave. Kung gumagamit po siya ng gano'n. Kaya kung hindi naman siya gumagamit ng gano'n, hindi na kailangan lagyan na lang. At the same time, kung wala namang pong si client, lalaki, pero wala namang balbas sa bigote, hindi na kayo mag-administer nito. But take note po, ang concern natin dito is, you have to administer this shaving after